Sa nakaraan nating video ay natapos tayo, na matagumpay na nabuksan, ang ating bida ang scroll, agad nitong tinignan kung ano meron sa scroll. Subalit nanlaki naman ang mata ng ating bida at sinabi nito. Kung paano nagkaroon ng ganitong kalaking puno, ang nilalaman ng scroll ay isang napakagandang malaking puno at napapaligiran ito ng mga ulap at mga bundok at tubig. Subalit may biglang nagsalita. Sinong nagsabing walang ganitong kalaking puno? Ikaw ay ignorante hanggang sa puntong hindi mo na makilala ang Divine Tree, ang sagradong punong-puno na sumusuporta sa buong Kunlun Field. Disappointed daw ito sa sinabi ni Chen. Subalit nagulat naman ang ating bida at tinanong nito kung sino ang nagsalita. At agad sumagot ito na siya daw ay nasa painting. At napatingin naman ang ating bida sa painting. At nakita nito ang isang kulay itim na pusa. Na siya daw ang hari ng slaughter. Siya ay tinatakan sa scroll dahil may nagawa itong mali sa nakaraan, at sarkastiko pa nitong sinabi na. Ngayon, ang ating bida lang daw ang pwedeng magpalaya sa kanya. Subalit naging seryoso naman, ang mukha ni Chen. At sinabi nito pero bakit daw siya pakakawalan? Ngunit ngumiti naman ang pusa. Sabay sabing, maaari niyang turuan kung paano pag-aralan ang misteryo ng oras at espasyo. Buksan ito hanggang sa ikalawang pahina ngayon. Agad naman na ginawa ng ating bida. At sa kanyang pagbukas ng libro, siya ay namangha dahil sa kanyang nakita. Mayroong 8 pangunahing inscription ng espasyo pagkatapos ng pag-aaral. At maaari daw itong magbukas ng isang maliit na espasyo. Subalit tumawa naman ang pusa. At sinabihan niya si Chen. Kung sanayin daw nito ang tanda ng oras sa puwang na kanyang bubuksan. At sinabi pa nito na palabesan daw niya ito sa loob ng painting at tuturuan siya nito. Ngunit nagdalawang isip naman si Chen. Kung tama ba talaga na pakawalan siya ng ganito, ngunit wala naman nagawa pa ang ating bida at sinabihan niya ang pusa kung paano siya pakakawalan. Iwi ko naman ng pusab ito. Isang patak ng dugo ang magpapapasok sa kanya ng may-ari ng scroll ng tunay na chi dito para masira ang selyo, at pagkatapos ay makakalaya na ako. At agad kinagat ni Chen ang kanyang daliri para ito'y magdugo. At iniisip nito, na walang panganib, walang gantimpala, at kanyang palagay ay susubukan niya ito. Nagsaad naman ang pusa at sinabihan niya si Chen. Ay ang pangalan ng painting na ito ay tinatawag na Yin Yang Wooden Graph. Ito ay ginawa mula sa isang dahon ng puno mula sa sagradong punong-puno. At kanyang bilasan daw ang kanyang ginagawa para siya ay makalabas na, tuwang-tuwa naman ang pasang ito dahil konting sandali na lang daw ay makakalaya na daw siya. Agad naman ipinatak ng ating bida ang kanyang dugo sa painting. At ilang sandali lamang ay may lumabas na enerhiya sa scroll, at isang kulay itim naman ang lumabas rito. Masaya naman ang pasang itim na ito. Dahil sa 100,000 taon na ang nakalipas, sa wakas ay nakalaya na siya. At dagdag pa nito. At sa wakas ay tuluyan nang nakalabas ito mula sa scroll, subalit bigla naman itong sumugod sa ating bida. Ngunit sinabihan niya si Chen na isang langgam ito, siya daw ang hari ng slaughter, kaya daw niyang patayin ang ating bida sa isang smash nito gamit lang ang paa nito. Subalit bago man ito makalapit ay isang suntok ang inabot nito kay Chen. Tumalsik naman ito at ang kanyang laway. Tumama ito sa pader at ito'y napasigaw. Agad naman lumapit ang ating bida at inilabas na nito ang kanyang espada. Subalit nanganginig naman sa takot ang pusa at sabay sabi nito kay Chen. Sinusubukan lang daw niya ang cultivation ng ating bida, at hindi naman siya papatayin, at wag daw gagawa ng padalos-dalos ito. Subalit isang hampas ng espada ni Chen sa ulo ng pusa ang natanggap nito. At hindi lang yun, isang hawi pa ng espada ang nasalo nito. At sinabihan naman ni Chen ang pusa. Napas ang mataba, sa tingin daw ba nito ay maniniwala ulit siya sa kanya. Tumalsik naman ang pusa matapos itong tamaan ng ating bida. Napagtanto naman ni Chen na walang senyales ng pisikal na pinsala kahit na makatanggap ng magkakasunod na hampas, hindi pangkaraniwan ang pusang ito. Agad naman nagsalita ang pusang ito na may bukol sa ulo. Mayroon siyang hindi masisirang pangangatawan, dahil walang silbi ang pag-atake ng ating bida laban sa kanya, bakit hindi daw nila ito pag-usapan? Pumayag naman si Chen sa nais ng pusa na pag-usapan daw nila ito ng dahan-dahan. At kanyang inactivate ang scroll. Nalungkot naman ang pusa habang natutulo ang sipon nito, nagmakaawa naman ito sa ating bida.
dahil ayaw nitong bumalik sa loob ng scroll. Ngunit wala na itong nagawa pa. Unti-unti naman itong hinihila ng scroll papasok na kahit ayaw pa ng pusang ito. Ilang sandali pa ay tuluyan na itong napasok sa loob ng scroll. Nagsalita naman si Chen-er, na alam niya ito, dahil siya na ang may-ari ng yin-yang wooden scroll, maaari niyang i-summon pabalik sa scroll kahit na ayaw pa ng matabang pusang ito. Agad naman niya nilagay sa kanyang sacred mark ang scroll, at sinabihan niya ang pusa na, kumilos sa loob ng scroll ng maayos, walang oras makipag-usap sa kanya ang ating bida ngayon, kailangan niyang pumunta sa Federation of Inscription. Nalipat naman tayo ng eksena. Makikita natin ang mga gusali at tao, na nasa labas na kahit hating gabi na. Ang lugar na ito ay tinatawag na THAF, ang pinakamalakas na organisasyon sa larangan ng Kunlun. Mayroong 4 na alyansa sa ilalim ng punong barko nito, ang Alchemist Alliance, Weapon Refiner Alliance, Tamer Alliance, at Union ng hindi pangkaraniwang talento. Ngunit makikita naman natin si Sister Yun na nakasakay sa karwahe habang hawak nito ang tali ng kabayo. Subalit makikita naman natin ang mga assassins na sinusundan sila. Nagsalita naman ang isang assassin. Ito daw ang ika-9 na prinsipe na ating bida na nakasakay sa karwahe, at ang katulong na humahawak ng kabayo ay kamukhang kamukha ng drawing na binigay ni Miss Have sa kanila. Gagawa daw sila ng hakbang kapag kakaunti na ang tao sa paligid, kailangan daw nilang patayin ang ating bida sa labas ng palasyo. Binuksan naman ni Chen-er ang kurtina ng karwahe at sinabihan niya si Sister Yun. Hintayin daw niya ang ating bida sa crossroad, at pupunta siya sa Federation of Inscription para bumili ng mga gamit. Agad naman sumang-ayon si Sister Yun. Subalit hindi naman nila alintana na may nagbabadyang panganib sa buhay ng ating bida. Sa pagbaba naman ni Chen-er sa karwahe ay agad naman itong nagtungo sa nais niyang puntahan. Subalit makikita naman natin ang kanyang ika-8 kapatid na kausap nito si Xiangling. Nakita naman siya ng kanyang ika-8 kapatid. Agad naman itong nagsalita at sinabihan niya ang ating bida na isa na daw itong martial arts genius. Bakit ayaw bumibisita sa Federation of Inscription? Wika pa nito sa kanyang isipan. Pagkatapos ng assessment na walan daw sila ng impluwensya ng nanay niya, gusto niyang magsanay ng pag-refine ng weapon bilang isa pang paraan. Ngunit bakit nandito din ang ating bida? Ngunit hindi naman siya pinansin ni Chen-er at dinaanan lang niya ang dalawa. Ngunit patuloy pa rin nilang pinagmasdan ang ating bida. Ngunit agad naman nagsalita si Xiangling. At sinabihan niya si Chen-er na, mangyaring maghintay ay narito daw siya upang mag-apprentice, kung ano ang gusto ng ating bida. Ngunit hinawakan naman siya ng ika-8 prinsipe sa kamay. At sarkastikong sinabihan niya si Xiangling. Junior Sister Apprentice, nakalimutan na daw ba nito ang tungkol sa relasyon niya sa hostess ng Qingshan Pavilion? Mabuting lumayo sa mga taong katulad daw ng ating bida. Agad naman hinawi ni Xiangling ang kamay nito. At sinabihan niya ang ika-8 prinsipe na ang ika-9 na prinsipe na ating bida ay isang batang henyo, paano siya magiging isang taong ganoon? Dagdag pa nito, ika-8 prinsipe, dapat magkaroon ng isang masinop na distansya sa pagitan ng isang lalaki at babae, dapat daw siyang kumilos ng may dignidad. At agad naman itong tumakbo para habulin ang ating bida. Subalit nagsaad naman si Xiangling na may naglalaki ang mga kahon, sinabihan niya ang ating bida. Na nag-aaral na siya ng inscription mula sa murang edad, baka makatulong daw siya sa kanya. At dagdag pa nito, inaya niya ang ika-9 na prinsipe na pumasok na daw sila. Ngunit napaisip naman si Chen-er. Kung siya ay makakatanggap ng payo mula sa isang dalubhasa, mas maaga siyang makakabisado nito ang pagsulat ng inscription. Sa kabilang banda naiinis naman ang ika-8 prinsipe at sinabi nito, kay Zhang Ruokan na ating bida ay pagsisisihan daw niya ito. Subalit nakita naman nito ang karwahe ng ating bida. Ngumiti naman ito ng nakakaluko. Ang problema sa pamamagitan ng walang paraan upang makitungo sa kanya, ngunit ito ang kanyang pagkakataon. Agad naman itong lumapit kay Sister Yun. At binati naman siya ni Sister Yun. Ngunit nagsalita naman ang hangal na prinsipe at sinabihan niya ng pag-alit si Yun, na gusto niyang bumalik sa palasyo, at ihatid daw siya nito. Nabigla naman si Sister Yun sa nais ng prinsipe at sinabihan niya ito na ang karwahe na ito ay sa ating bida. Bigla naman sinampal si Sister Yun ng hangal na prinsipe at sinabihan pa siya na, paano maglakas loob ang isang katulad niyang katulong,
at tinatanggihan daw nito ang kanyang utos. Tumalikod naman ito at sinabihan pa niya si Sister Yun habang ito'y nakahandusay. Kung hindi pa ito gagalaw, kung hindi daw niya gagawin ang kanyang utos, at pinagbantaan nito ang kanyang buong pamilya na hilingin nito mas mabuti na silang mamatay. Hinawakan naman ni Sister Yun ang kanyang pisngi at may tumutulong dugo pa sa kanyang bibig. Pinagpawisan naman ito dahil sa pagbabaanda ng hangal na prinsipe sa buong pamilya niya. Agad naman sumakay sa karwahe si Sister Yun at sila'y umalis. Wika naman ng hangal na prinsipe. Siguradong nakakuha daw si Zhang Ruokan na ating bida ng ilang uri ng kayamanan para maging ganito siya kalakas. Kung makokontrol niya si Concubine Lin, maaari niyang bantaan siya ng kanyang buhay para ibigay ang kanyang kayamanan. Tumawa naman ito ng nakakaluko. Dagdag pa nito, kapag siya ay naging isang makapangyarihang martial warrior, ang una niyang papatayin ay si Zhang Ruokan na ating bida, pagkatapos ay gagawin daw niyang laruan si Shan Xianling. Subalit sa kanilang paglalakbay ay merong nagbabadyang panganib sa kanila. At meron nag-aantay sa kanila sa labas ng palas. Habang pinagmamasdandan nila ang karwahe, sila ay mga babaeng assassins. Nagsalita naman ang mga ito, na andito na daw ang ating bida, wika pa ng isa. Ang patayin ng isang prince ay nasa sabik daw ito. Agad naman naghanda at umatake ito gamit ang kanyang palaso na may enerhiya. Mabilis naman na bumulusok ang arrow patungo sa likod ng karwahe. At ilang sandali lamang ay tumama na ito sa karwahe at tinamaan ang ikawalong prinsipe at tumagos ito sa kanyang dibdib. Tumalsik ang dugo sa kanyang natamong pinsala at may lumabas na dugo sa kanyang bibig. Wika pa nito, isa siyang royal prince at sinong ng ahas na patayin daw siya, subalit walang kamalay-malay ito. Nabiglang sumulpot ang isang assassin sa kanyang likuran at iniangat nito ang hawak nitong dagger. At ilang segundo lang ay makikita natin ang pagtalsak ng dugo para wakasan ang buhay ng ikawalong prinsipe. Ngunit nabigla naman si Sister Yun, sa kanyang narinig na ingay, na nanggagaling sa loob ng karwahe. Agad naman itong pinatigil ang kabayo at ito'y bumaba, kinatok nito ang kahoy at tinanong niya kung anong nangyayari sa ikawalong prinsipe kung okay lang ba ito. Subalit sa kanyang ginawa ay hindi ito sumagot, biglang nakaramdam ng kaba si Sister Yun at ito'y pinagpawisan. Wala na itong nagawa pa kundi tignan nito ang ikawalong prinsipe sa loob, at dahan-dahan nitong iniangat ang kurtina. Subalit biglang nanlaki ang mata nito matapos niya makita ang ikawalong prinsipe na wala ng buhay. At siya ay napasigaw ng malakas si Sister Yun sa labas ng palas. Sa kalagitnaan ng gabi at kabilugan ng buwan. At makikita naman natin si Han Qingluo na may hawak itong dagger at mga nakahandusay na babae, at sinabihan niya ang mga ito. Walang silbi, naisipan daw nila na patayin ng maling tao, ang mga bagay ay magiging mahirap ngayon. Dagdag pa nito, ang kamatayan ng ikawalong prinsipe ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan, wala nang pagkakataon na patayin nila ang ikasyam na prinsipe na ating bida. Dapat daw niyang iulat agad ito sa reyna para matukoy ang mga susunod nilang hakbang. At agad naman itong tumalon at umalis. Nalipat naman tayo ng eksena. Na makikita naman natin nakakalabas lang ng dalawa sa loob ng Federation inscription, nagsaad naman si Xianling na. Nakakapagtaka, naisipin na ang ating bida ay ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay nasa level 20 na. Na talagang kamangha-mangha, sumagot naman si Chen Er. Na sobra na daw niyang pinupuri ang ating bida, Zuo and Master Disciple din siya kaya magsikap daw silang dalawa. Subalit nabigla naman si Chen Er na wala si Sister Yun sa labas ng palas. Ngunit merong isang kabayo na papunta sa kanila, at habang ito'y papalapit agad naman tumigil ito. Hindi naman naunawaan ang ating bida kung ano ang nangyayari, at bakit may gwardiya sa Federation of Inscription. Agad naman, bumaba ang gwardiya at ito'y nagbigay-pugay sa ating bida. At sarkastiko pa nitong sinabi, ang ikawalong prinsipe ay pinaslang, ipinatawag siya ng kamahalan na bumalik kaagad sa palasyo, aking ikasyam na prinsipe. Nagulantang naman si Xianling, sa kanyang narinig sa tinura ng gwardiya. Hindi ito makapaniwala na nakita lang nila ang ikawalong prinsipe kanina bago sila pumasok sa loob. Nabigla naman ang ating bida at hindi rin ito makapaniwala sa tinura ng gwardiya sa kanya. Iniisip naman nito na, hindi aalis si Sister Yun nang walang utos sa kanya. Bakit nila pinatay ang ikawalong prinsipe? Ang dalawang bagay na ito ay kaugnay sa kanya,
at iniisip nito kung okay lang ba si sister yun. Nalipat naman tayo ng eksena, at makikita naman natin ang palas. Sa loob nito ay hindi makapaniwala ang Commandery Prince at sa galit nito ay hinampas nito ang kanyang kamay sa upuan. Wika pa nito, imbestigahan nila ang pagpatay sa ikawalong prinsipe na miyembro ng maharlikang pamilya sa lungsod ng Yeonwoo, paano maglakas loob sila. Nagsaad naman ang tagapang-asiwa, at sinabihan niya ang kamahalan, maaaring ang pangyayaring ito nauugnay sa pagsamba sa moon worship demonic sect. Dagdag pa nito, baka pinatay nila ang ikawalong prinsipe para pukawin ang dignidad ng maharlikang pamilya at maaaring naghahanda na ng mga puwersa laban sa atin. Sa kahangalan nito ay wika nito sa kanyang isipan, para hindi maghinala ang Commandery Prince sa Reyna, masisisi niya lang ito sa moon worship demonic sect. Bigla naman may nagsalita sa kanilang likuran, na walang kinalaman dito ang moon worship demonic sect sa pagpatay sa ikawalong prinsipe. Napalingon naman mga ito sa kanilang likuran para tignan kung sino ang nagsalita. Ang nagsalitang ito ay walang iba kundi ang ating bida. Dagdag pa nito, naganap ang insidente noong nasa karwahe ni Chen-er ang ikawalong prinsipe. Ibig sabihin ay ang ating bida talaga ang target nila. Nagsaad naman ng prince, kung ano ang sinasabi ni Jiu-er, ay talagang makatwiran, ang moon worship demonic sect ay palaging mataas ang profile. Kung ano ang kanilang gagawin ay hindi kasing simple ng pagpatay kay Ba-er, Chen, dapat mong imbestigahan ito ng buo, ang lahat ng prinsipe ay dapat manatili sa loob ng palasyo upang mag-cultivate. Nalipat naman tayo ng eksena. Kung saan makalipas ang ilang buwan, ay makikita naman natin ang ating bida, na punong-puno ito ng pawis at kakatapos lang nito mag-cultivate. Sinabi naman nito sa kanyang isipan, nakapagbukas lang siya ng 33 meridian sa nakaraan niyang buhay, at hindi niya mabuksan ang 3 pang chakras, mga sisidlan ng espiritu kahit anong pilit nito. Ang mga mandirigma na nagbubukas ng chakras meridian ay makakakuha ng growth ring para sa bawat taon na kanilang cultivate pagkatapos. Ang singsing ng paglaki ay lubos na nagpapataas ng depensa ng mandirigma, hanggang sa puntong ito ay hindi maarok kahit na sa pamamagitan ng mga sandata at apoy. Ang daluyan ng espiritual na dugo ay tumutukoy sa mga meridian na nakaugnay sa dugo. Ang sisidla ng espiritu ay nag-uugnay sa katawan at kaluluwa ng isang mandirigma. Pinahintulutan nito ang mga mandirigma na kontrolin ang kanilang kaluluwa ng hiwalay sa katawan, na nagpapadala sa kaluluwa upang makita ang mga eksenang libu-libong milya ang layo. Ang bawat isa sa tatlo ay mas mahiwaga kaysa sa isa, ang isa na may pinakamataas na pagkakataon na umiiral ay ang mga chakra. Marahil ay mabubuksan niya ito. Wika naman ng pusa sa ating bida. Alam daw niya ito kung paano mag-cultivate ng chakras meridian, kung papayagan daw niya ito sa pagkakataong ito, tiyak na hindi siya magsisinungaling sa kanya. Sa sinabi ng pusang ito ay nakuha niya ang atensyon ni Chen-er. At agad naman inilabas nito ang scroll mula sa kanyang sacred mark. At kanyang pinakawalan ng pusa na may tuwa ito sa kanyang mukha. Naging seryoso naman ang ating bida at sinabihan niya ang pusa, na mas mabuting sabihin niya sa kanya ang isang bagay na kapakipakinabang, o kung hindi, siya ay makulong sa loob ng painting magpakailanman. Sa tinura ni Chen-er ay agad naman kinabahan at nanginig ang pusa. Agad naman nagsalita ito, at sarkastiko nitong sinabi, huwag masyadong menas, ang ating bida ang sagot ay nasa kanyang mga kamay, isipin nito ay isang puno tulad ng sagradong puno. Kapag ang puno ay nabuo ang taunang paglago nito, magagawa nitong buksan ang mga chakra. Agad naman ginawa ito ni Chen-er, binuksan nito ang scroll, biglang lumiwanag ito. At ilang sandali pa ay biglang may lumabas sa kanyang kamay. At ito ay kumalat pa sa buo nitong katawan. Natuwa naman ang ating bida dahil nagawa nitong buksan ang kanyang chakras meridian. Nasambit pa nito sa kanyang isipan. Mahusay, naabot niya ang final state Yellow Realm at ay cultivate ang chakras meridian. Kung magpapatuloy siya sa pagkukultivate tiyak na magiging mas malakas siya kaysa sa nakaraan niyang buhay. Subalit hindi naman makapaniwala ang pusa at ito'y pinagpawisan. Dahil ang chakras meridian ay talagang umiiral, nagdadaldal lang ito ng kalokohan, para isipin na gagawin niya talagang buksan. Subalit sa hindi nito inaasahan ng pusa ay madaling nabuksan ng ating bida ang chakras sa madaling panahon. Napasabi na lang ito kung ano ang background ni Chen-er. Ngumiti naman ang pusa, at sinabihan niya si Chen-er na, isama daw niya ito para bumili ng stove para sa pag-refine ng sandata,
Tuturuan daw niya ito kung paano mag-refine ang isang special ring. Agad naman sumagot si Chen. Maaari daw siyang ilabas, ngunit kung hindi ito masunurin, ibabalik daw niya agad ito sa scroll. Napahawak naman ito sa kanyang bibig. At dagdag pa nito, hindi mura ang isang weapon refining stove, gumastos na siya ng malaki para makagawa ng breakthrough. Ngunit sinabihan naman siya ng pusa, na siya lang ang tanging tao sa mundo na makakapag-refine ng isang special ring, kapag naibenta niya ito, tiyak nakikita daw siya ng maraming pera. Subalit agad naman hinawakan ng ating bida ang damit ng pusa at kanyang binuhat ito, at ilang sandali lamang ay unti-unting nagbukas ang space panel. Ngunit pumipiglas naman ang pusa habang sinasabi nito, na bitawan daw siya nito, hindi siya isang alagang hayop, siya daw ay ang hari ng patayan.